Hello guys, sa araw na ito guys, magawa tayo guys ng coconut bonsai natin guys. Itanim natin siya guys sa glass o sa maliit na aquarium. Yan yung coconut bonsai natin guys, yan. Yan, ipakita ko sa inyo. Yung ugat niya guys, nandyan sa baba, sa water. Sa tubig ko siya, pinagamot. Ito guys, yan o, yan. Yan yung coconut bonsai natin. So, itanim natin to sa maliit na aquarium or sa glass. Yun ang i-share ko sa inyo sa araw na ito guys. Yung dalawa muna yung itanim ko sa aquarium natin. Yan. Ito yung aquarium. Yan. Diyan natin itanim yung coconut bonsai natin. Pagandahin natin yun. Linisan natin yung mga puno niya. Yan. Linisan yan para maganda siya pag nilagay natin dyan sa glass. Kaya guys, sabayan nyo ako guys paano natin siya gagawin na itanim o dyan natin ilagay sa glass. Kaya guys, samahan nyo ako guys paglinis para pag kayo ang gumawa dyan ng coconut bonsai, malaman nyo kung ano ang dapat nating linisan o ano ang dapat nating kunin sa coconut bonsai natin. Kaya guys, samahan nyo ako guys. Tara guys!
Hello guys. So guys, natapos na yung coconut bonsai natin guys. Ito guys, yung dalawa. So nalinisan ko na siya guys. Natapos ko na nalinisan yung bunga niya. Ito guys, yung bunga at saka yung puno niya. So pwede na to siya ilagay sa glass o sa maliit na aquarium. So ipa-develop natin yung mga dahon naman niya kasi yung root niya guys, ito yung ugat, root or ugat, parang okay na to. Parang ano na siya guys, matigas na to, matanda na, hindi na siya mapipilay, ito na siya. Ano to guys, 6 months ko tong ano ko siya, nilagay ko siya sa yung bottle ng Coca-Cola. 6 months ko siyang iobserbahan ko siya kung kailan siya matigas yung ugat or root niya. So ito na guys, maganda na yung ano niya guys, yung bunga niya ito at paka yung puno niya. At may isi-share ko naman sa inyo guys para siguradong mabuhay yung coconut bonsai ninyo. Huwag ninyo guys ubusin yung balat niya. Ito yung balat. Kasi kapag ubusin niyo pwede naman, pero parang minsan mamamatay talaga, madali siyang mamamatay kasi para wala siyang wala siyang pwedeng mabasa yung puno niya. Kasi yung balat niya, kailangan siya sa puno niya kasi siya yung magsuporta sa tubig o sa lamig niya. Halimbawa guys, pagbuhusan nyo siya ng tubig, kailangan dito sa puno. Then yung puno niya, maka-absorb siya ng tubig. So, basa siya palagi. So, hindi siya mamamatay kasi matagal siyang matawag dyan, hindi siya madry. So, lamig palagi yung katawan niya. So, makakaroon siya ng ugat. So, yung ugat guys dito sa puno, kagaya nito ito, yung ugat niya bago to. So, kailangan siya ng tubig kasi yung ugat niya maliit pa. Hindi pa siya mataas kagaya nito, hindi matangkad. So, ang maganda din guys, parang survival talaga yung coconut bonsai natin kasi basang-basa palagi yung puno niya. Kaya guys, yun lang ang isi-share ko sa inyo. Pero kung hindi kayo maniwala, wala namang problema. Pwede mo namang tanggalin yung balat niya. Pero sa akin lang, yun ang parang siguradong mabubuhay yung coconut bonsai natin. So ito na, isi-share ko lahat yung nalaman ko para kung kayo ang magawa dyan ng coconut bonsai, sundin niyo dapat ang ginagawa ko para hindi sigurado mabubuhay yun. Hindi siya mamamatay. Hindi failure ang ginagawa niyo. So ito na guys, isi-share ko at tapos na nalinisan natin. So ilagay naman natin siya sa glass o sa maliit na aquarium. Kaya guys, sabayan niyo ako paano natin siya itanim sa maliit na glass o sa aquarium. Kaya guys, samahan niyo ako guys. Tara. Guys, yung lupa guys, haluan natin siya ng konting balas guys. Yung sand galing sa dagat. Haluan natin yan. Depende yun sa inyo guys kung kayo ang magtanim dyan ng coconut bonsai. Depende kung ano ang nilagay nyo. Balas ba o lupa ba lahat. Depende yun. Kayo nang bahala dyan kasi kapag makakaroon na siya ng ugat, yung coconut bonsai natin, madali yung mabubuhay. Kaya yun, balas yung nilagay ko. Yun, ito na. Depende yun sa inyo. Kasi hindi man yung mamimili yung coconut bonsai. Yan, ito. Nilagyan ko ng balas. O, yan.
natin guys, natapos na guys. Yan na, nalalagay na siya dyan sa glass o sa maliit na aquarium yan guys. Yun na yung forma niya sa dalawang coconut bonsai natin. So parang komportable na siya dyan. Nalagyan na siya ng tubig at saka lupa, kunting buhangin o balas. Yun ang forma niya guys. Yan. So pagandahin natin yung dahon naman niya, saka yung puno niya para maganda tingnan yung coconut bonsai natin. Yan guys, parang okay na to guys. O yan, komportable na siya dyan. Kaya guys, maraming salamat po sa pagsuporta o pagsubaybay sa YouTube channel ko. Yung mga baguhan dyan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe para dami pa kayo makikita, matutunan sa video ko. At saka yung mga subscriber ko, maraming salamat po na hindi kayo nagsasawa sa pagsuporta sa YouTube channel ko. Huwag niyong kalimutan, RYL Bikoy Bonsai, para dami pa kayo makikita o matutunan sa video ko. Maraming salamat po sa inyong lahat nagsuporta sa YouTube channel ko. God bless all. I'm down with a little bit of my I'm down with